Trade Talk kasangga ka, negosyo ka, konsumer. Isang magandang araw sa ating lahat, Welcome sa ating 4th episode ng Trade Talks, kasangga Kanegosyo, at Ka-Consumer! Ako si Melody A. Tanganan. At ako naman po si Kathleen Olitan, ang iyong host for today's episode. Happy New Year sa ating lahat! Bagong taon, bagong simula. At speaking of pagsisimula, Miss Kat, simula na naman ang pagre-renew ng mga permits natin sa negosyo. Yes, Miss Mel, for sure, Ate Mel, mas marami na naman at mahaba ang pila sa mga government offices. Kaya naman, magandang balita po para sa mga nagre-renew at gustong magsimula ng negosyo. Dahil pwede na nating gawin online, tulad ng business name online registration. Tama ka dyan, Miss Kat. Sa halip na pumila, pwede nang mag-register o mag-renew ng DN kahit nasa bahay na lang, gamit ang DTI online services. Mas mabilis, mas convenient, at tipid sa oras. At para bigyan po tayo ng preview, muli natin makakasama si Ms. Joy Policarpio, ang ating Trade and Industry Development Specialist at Business Name Officer. On Trade Talk kasangga ka, negosyo ka, konsumer. Welcome po ulit sa Trade Talks, Miss Joy. Maari mo bang ibahagi kung paano makakatulong ang BNRS sa pagre-register at pagre-renew ng business? Salamat, Ms. Mel. Ang BNRS o Business Name Registration System ng DTI ay isang online system na kung saan pwede silang mag-register at mag-renew ng business name ng mabilis at walang pila. So, narito po ang step-by-step video po kung paano gamitin ang BNRS website. Magandang araw sa inyong lahat. Magtatayo ba kayo ng negosyo? Narito ako para turuan kayo kung paano i-register ang pangalan ng inyong business. Ito ang unang step na kailangan ninyong gawin upang maiparehistro ang inyong business. Paano nga ba mag-register ng business name sa DTI website? Una, pumunta sa aming website, bnrs.dti.gov.ph. I-click ang Register Now button para kayo ay makapag-fill up ng form. Kumpletuhin ang mga necessary information na kailangan, katulad ng personal data ng owner at valid email address. Pag na-verify na ang email, maaari na kayo mamili ng territorial scope para sa pangalan ng inyong business. Pag na-validate na ang inyong proposed business name, kumpletuhin ang iba pang information na kailangan at maaari na kayong mag-proceed na sa payment. Maaari kayong magbayad through GCash. I-select ang GCash sa option at i-click and proceed to payment button. Mapupunta kayo sa GCash page. At sa pamamagitan ng GCash app sa inyong mobile phone, i-scan ang QR code na makikita sa screen at click pay. I-check ang inyong email at hanapin sa spam or junk inbox ang copy ng inyong business name certificate at receipt of payment at i-print ang mga ito. Nais namin ipaalam na sa panahon ngayon hindi mo kailangan ng fixer dahil pwede kang mag-register ng business name online. I-access lamang ang Business Name Registration System o BNRS. Pwedeng magbayad online gamit ang credit o debit cards, GCash, Land Bank Link Fees, o Paymaya. Para sa mga katanungan, you may contact BNRS Help Desk or visit the nearest DTI office and negosyo center sa inyong lugar. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ba ay may existing na DTI Business Name Certificate? Ang DTI Business Name Certificate ay valid for 5 years. At ang expiration date nito ay makikita sa ibaba ng owner's name sa inyong certificate. Kung ang inyong certificate ay nag-expire na, paano ito i-renew sa BNRS website? Una, pumunta sa aming website, bnrs.dti.gov.ph. Puntahan ang Business Name Services at hanapin ang renewal. I-accept ang terms and condition. I-select ang Buy Reference Code at ilagay ang reference code ng inyong business name certificate na makikita sa pinakababa ng inyong certificate. At i-click ang search button. Kapag lumabas na ang inyong business name details, i-click ang business name or reference code na kulay blue ang font color. Pag lumabas na ang information ng previous application ninyo,
Mag-proceed na sa next page. At pumili sa dalawang options kung update info or update scope. Kung i-update nyo lamang ang inyong information, i-double check ang mga ito kung tama. Tignan at i-check ang inyong TIN number at email address kung ito ay active pa. Dahil dito isasend ang copy ng inyong certificate. Pagkatapos ma-update ang inyong mga information, i-click and next button para mag-proceed sa next step. Pindutin ang confirm and proceed kung okay na ang mga information. Huwag kalimutan i-take note ang inyong reference code at mag-proceed na sa payment. Maaari kayong magbayad through GCash. I-select ang GCash sa option at i-click and proceed to payment button. Mapupunta kayo sa GCash page at sa pamamagitan ng GCash app sa inyong mobile phone, i-scan ang QR code na makikita sa screen at click pay. I-check ang inyong email at hanapin sa spam or junk inbox ang copy ng inyong business name certificate at receipt of payment at i-print ang mga ito. Nais namin ipaalam na sa panahon ngayon hindi mo kailangan ng fixer dahil pwede kang mag-register ng business name online. I-access lamang ang Business Name Registration System o BNRS. Pwedeng magbayad online gamit ang credit o debit cards, GCash, Land Bank Link Biz, o Paymaya. Para sa mga katanungan, you may contact BNRS Help Desk or visit the nearest DTI office and negosyo center sa inyong lugar. Ayan po, nakita natin kung gaano kadali mag-register at mag-renew ng business name gamit ang DNRS. Tama po, at bago tayo magtapos, sagutin muna natin ang mga madalas na katanungan pagdating sa pagre-register online. Ma'am Joy, magkano po ba ang babayaran sa pagkuha ng DTI Business Name Certificate? May 4 na territorial scope silang pagpipilian: barangay, city municipality, regional, at national. Ang territorial scope ay tumutukoy sa lugar kung saan sila pwede magtayo ng business. Pag pinili nila ang barangay, ang babayaran nila ay 230 pesos, pag city municipality, 530 pesos, pag regional naman ay 1,030 pesos, at pag national ay 2,030 pesos. Pwede pa po bang i-renew ang business name kung sakaling lumagpas na sa expiration date? Pwede naman. Meron silang 180 days na grace period para po mag-renew ng kanilang business name certificate. Sa unang 90 days po, pwede pa silang mag-renew, wala pa silang penalty. Pero pag lumagpas na po sila ng 91 days, meron na po silang additional na 50% surcharge ng registration fee. Ayan, upang maiwasan po natin ang surcharge o penalty sa registration fee, ugaliin nating mag-renew ng maaga ng ating mga business name certificate. Ma'am Joy, last question po. Ano ang next step kapag nakakuha na ng DTI? Maaari na silang dumiretso sa barangay kung nasaan nakatayo ang kanilang business. Ito rin po kasi yung requirements para po makakuha sila ng business permit, at syempre, kailangan din po nila mag-register sa BIR. Salamat po, Ma'am Joy. Kaya sa mga negosyante at nagbabalak magsimula ng negosyo, subukan ang BNRS ng DTI para sa mas mabilis at mas convenient na registration. Entree Talk kasangga ka, negosyo ka, consumer. Meron daw tayong bagong segment para sa ating mga manunood. Oo nga, ano ba yung Miss Kat? Para sa ating tampok lokal, bibigyang pansin natin ang mga assisted MSMEs ng DTI. At para sa tampok lokal ngayon, ang ating ibibida ay ang Chardane Perfumery Shop. Entree Talk kasangga ka, negosyo ka, consumer. Sa bawat halimuyak ng pabango ay may kwento ng sipag, pangarap at determinasyon. Ang Chardane Perfumery Shop ay sinimulan noong 2017 ng magkapatid na sina Mercy at Margarita Seguya. Sa halagang 3,000 piso, nagsimula silang gumawa at magbenta ng pabango sa Angono, Rizal. 5 uri lamang ng pabango ang kanilang unang produkto na ibinebenta muna sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Ngunit dahil sa magandang pagtanggap ng mga ito, unti-unting lumawak ang kanilang pangarap. Noong 2022, lumipat sila sa Del Pilar Castillejo, Zambales, kung saan mas maraming oportunidad ang nagbukas
para sa kanilang maliit na negosyo. Sa paghikayat ng isang kapitbahay, bumisita si Margarita sa Negosyo Center Castillejos noong 2024. At sa tulong ng Department of Trade and Industry, nabigyan sila ng pagkakataong makasali sa iba't ibang trade fairs, seminars at product development activities. Dahil dito, lalo pang lumago ang kanilang negosyo. Ang kanilang production capacity ay tumaas mula 250 ml hanggang 1,000 ml kada scent. At mula 5 pabango ay naging 18 na ang kanilang fragrance options. Sa ngayon, mabibili na ang kanilang mga produkto sa kanilang shop sa Fiesta Castillejos, sa Otop Hub Store sa Ayala Harbor Point at sa Castillejos Pasalubong Store. Patunay ang Shardane Perfumery Shop na sa sipag, tiyaga at tamang suporta, ang maliit na simula ay maaaring maging isang matagumpay na negosyo. At dito po nagtatapos ang ating 4th episode. Muli maraming salamat po sa panonood ng Trade Talks, Kasangga, Kanegosyo at Ka-Consumer! DTI Zambales, sa'yo ay kakampi. Negosyo'y kaagapay, konsumer ay gawi. Serbisyo at programa, laging nakalaan. Kahunlaran para sa lahat ng mamamayan. On Trade Talk, kasangga ka, negosyo, ka-consumer. Oy, sa bawat hakbang, ikaw ay aasahan. Serbisyong tapat, kaagapay ng lahat. Zambales sa angat, pag-asa'y sisikat. Kabuhayan, puhunan, tulong sa mga MSME, timbangan ng bayan, presyo'y makatarungan, kabataan at pamilya, lahat ay kasama. DTI Zambales, katuwang sa pag-asenso. Nutrites ang kasangga ka, negosyo, ka-consumer. DTI Zambales, sa puso'y naglilingkod. Serbisyong tunay para sa bayan. Tagumpay natin ay walang hanggan. Trade Talk, kasangga ka, negosyo, ka-consumer.